Maki Rena! Maki Alam! Maki Alam! Agoy! 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 91.5 Win Radio. Halo! Halo kay Ube, mga barikoy-barikoy, mga kapitbahay, mga certified pakialamero at pakialamera. Andito na naman, present to present. Never uma-absent ang inyong kumaring dakilang pakialamera sa lahat. Ang kumari po ninyo, kumari po kita. Agoy! Agoy kalami. Maki Rena! Opo, Day, that's me. At your service, live na live nationwide, worldwide, and uniwide na naman para pakialaman ang buhay ng may buhay ng ating mga kapitbahay na may pinagdaraanan. Kaya naman, nandito ang inyong kumaring always willing na willing Maki Alam! makialam. Alamin na natin kung ano at kung sino ang papakialaman nating buhay ngayon, mga kapitbahay. Kaya naman makialam na kayo sa ating comment section para malaman nyo na kung sino ang ating dadamayan ngayon. Ang istorya at pinagdaraanan ni Dayan. Ito, nag-message sa ating FB page to ha, sa Win Radio. 91.5 Win Radio Manila Facebook page. Naka-follow siya doon at nag-message siya na kanyang pinagdaraanan tungkol sa kanyang biyenan. Naku, mga biyenan talaga. Charing gola. O, malamang makaka-relate ka rito, Marikoy. O, kung alam mo makaka-relate ka, abay, standby ka na dyan. O, kaya naman standby ka na sa ating Facebook page. Naka-up na ang ating story na dadamayan ngayon at papakialaman. Ang story ni Dayan. Punta ka na sa ating FB page, mag-follow ka na dyan at makikita mo ang ating story ang naka-up. Naging bastos yung na-share kong link sa FB ng asawa ko. Yan, pag nakita mo yan, yung picture na yan, nandyan ako eh. Ayan. Pero hindi ko storya yan ha. Nandyan lang ako. Epa lang ako dyan. O, dyan ka mag-comment ha. Makialam kayo sa ating comment section for the Talak Hanash Kuda para kay Dayan. At ako naman dito, babasahin ko on air ang kanyang pinagdaraanan sa buhay. At syempre, for the Talak Hanash payo ulit para makialam sa kanyang buhay. Alright! Ayan! As a host. Eto na, tayo na at pakinggan at makialam sa pinagdaraanan ni Dayan. Maki Alam! Maki Alam! Agoy! Maning Maki Rena. Makialam ka naman sa aking pinagdaraanan ngayon. Itago mo na lang po ako sa pangalang Dayan. Hindi ko na rin po sasabihin ang edad at lokasyon ko at baka mapahamak pa ako. Mainit kasi ang dugo at mata sa akin ng biyenan ko hanggang ngayon. Dahil lang sa nagawa kong pag-share ng meme content post sa account ng asawa ko sa social media na nagiging bastos ang laman. Bukod doon, kapag kinlik mo yung picture ng post, nagiging link sa mga online shopping app. Oh. Nabiktima rin ako niyan eh. Share ko lang. Maring Maki, inaway ako ng biyenan ko ng matindi at sinabihan pa ako ng bastos kang babae ka. Na para bang gusto pa akong sapakin at ingudngud sa semento. Partida mare, para samba pa sila ha, nakakaloka. Nagsimula po kasi ang lahat noong nakita ng sensitive at OA na kamag-anak ng asawa ko yung post na nakatag doon sa account ng asawa ko mismo. Sa unang tingin kasi may kalaswaan, pero kung ikiklik mo, link talaga yon sa online shopping app. Hindi nila yun mag-gets dahil sadyang makikitid ang pananaw ng mga ito.
hanggang sa sinumbong na ako ng relative ni asawa sa biyenan ko. At ayun nga, bigla na lang akong pinagalitan at pinagtatalakan. Ang baba ng tingin nila sa akin nang dahil sa meme post na iyon. Sinabi pa ng biyenan ko sa asawa ko na wag ko na raw gamitin ang apelyido nila sa Facebook dahil nakakahiya ako at baka kung ano pa raw ang masabi ng ibang tao tungkol sa angkan namin. OA naman, oy. Isa raw akong malaking kahihiyan na para bang ang laki ng nagawa kong kasalanan. Sa totoo lang, ayaw ko siyang patulan, Mare. Sobrang nagpipigil ako kasi nagbibigay ako ng respeto sa matatanda. Iginagalang ko sila. Pero gusto ko ring magsalita sa kanya at depensahan naman ang sarili ko na mali ang iniisip niya sa akin at sadyang makitid ang pananaw niya. Ang bilis nilang maniwala sa mga post sa social media. Ang hirap baliin yung pananaw nila. Kapag kabinali mo naman, ako ang lalabas na walang modo. Tulungan mo naman ako, Maring Maki, na ipaintindi sa mga super conservative na matatandang gumagamit ng social media na hindi lahat na nakikita nila sa social media ay totoo. At para naman sa mga gumagawa ng content na kagaya ng na-post ko, nakakasira kayo ng pamilya. Dahil sa pinaggagawa ninyong pambubudol. Online shopping link pa more. Dahil sa inyo, muntikan na akong mategi dahil sa sobrang stress ko. Nang dahil sa misunderstanding namin ng biyanan ko, kahit alam kong wala naman akong kasalanan, feeling ko ako pa rin ang may mali sa lahat. Makialam ka naman, Maring Maki. Maraming salamat. Dayan. Maki alam. Maki alam. Nakakaloka naman. Naku, dapat talaga hiwalay ang Facebook ng mga boomers sa mga millennials. Charing gola. Nabiktima rin ako niyan, Mare. Oo. Nag-share ako ng meme. Tapos ending, naging link yung meme na pinost ko o shinare ko. Naging link siya. Tapos may clickbait na naging bastos yung thumbnail. Oo, nakakaloka. Oo, tapos kapag kinlik mo, napupunta sa online shopping app nga. Ayun, link pala siya ng produkto. Hindi, kasi yan yung mga mga technique yan ng mga nag-a-affiliate, di ba? Yung mga nag-a-affiliate na ayaw lumaban ng patas. Gusto nila mabilisan. Kasi nga naman, di ba, kapag ka ganun, may clickbait, pag kinlik mo, agad-agad, mapupunta ka dun sa website na yon. Pasok na agad yun sa kita nila. May kita yun kahit sabi mong barya-barya. Pagka kinlik mo pa lang yung link ka, may kita na yun. Kaya ganon. Kaya ganyan sila. Ayaw lumaban ng pata. Gusto nilang instant money, talaga instant yaman. Nakakaloka sila. Hindi nila alam, nakakaargabyado sila. O kaya naman yung iba, kapag kinlik mo naman, mapupunta sa isang website, tapos scam pala. Kaya mag-ingat din kayo sa mga kiniklik-klik ninyo, ha, sa online. Ganun yun. O Mare, wala namang problema sa'yo. Sadyang hindi lang talaga kayo magkaintindihan ng binan mo dahil sarado ang pangunawa niya sa mga ganitong bagay. Sa totoo lang. Oo, ang hirap talaga magpalaki ng magulang. Hoy! Marahil dahil nga sa age gap. Malaki kasi ang age gap. Siyempre, iba ang humor ng mga yan. Iba rin ang humor nating mga millennial. Iba rin ang humor ng mga Gen Z, ng mga Gen Alpha. Yung generation gap nga yan. Iba talaga yan eh. Iba ang humor ng mga yan. Mahirap talagang intindihin kasi masyadong malalayo ang agwat natin sa isa't isa. Tapos, ayan pa, natuto pang gumamit ng smartphone, natuto pang mag-Facebook. Hindi ba lahat ng nakikita nila, meron silang say? Ganyan sila. Pero Mare, kaya naging mabigat para sa'yo at dinamdam mo kasi nga, inintindi mo masyado. Masyado ka nagpa-apekto. Isipin mo na lang kung dinedma mo lang, diba? Sino bang napagod? Diba sila naman? Ipaliwanag mo na lang na may mga ganun kamo sa social media. Clickbait kamo ang tawag doon, na clickbait. Gusto ba nila ng PowerPoint presentation pa? Paano nangyayari? Clickbait ang tawag kamo doon. Huwag kamo nilang intindihin at i-click yon kasi baka mamaya scam. Alam mo naman, di ba?
nai-scam tayo. Usong-uso yan ngayon. Mga pambubudol sa social media. O ngayon, kung ayaw ka pa rin paniwalaan at intindihin, dead man na. Huwag mo sayangin ng energy at time mo sa ganyan. Nakaka-drain lang yan. Next time ganito gawin mo, itago mo na lang sa kanila mga post mo. Ganon. Para walang ganyang-ganyang issue. Pagbablock mo yung mga yan. Binla. Itago mo na lang sa kanila mga post mo or maging maingat ka na lang sa mga sinishare mo sa social media. Hindi naman kasi natin kontrolado ang utak ng ibang tao, di ba? Hindi natin kontrolado yung utak nila at yung iisipin nila. Kaya dead man na ha. Ang mahalaga, kilala mo ang sarili mo. Alam mo naman kamo kung ano ang totoo. Alam mo din naman siguro at kilala ka naman siguro ng asawa mo na hindi mo naman gagawin yung mga bagay na yon. As long as okay kayo ng asawa mo, dead ma sa bashers. Okay, mind your own business kamo. Mind your own business, ganun. Dead mo na sa bashers ha. Huwag kang papaapekto sa mga yan. Diyos ko mga ganyan, wala magawa sa buhay. Paano kasi mga hindi busy? Kaya nagpapaka-busy. Nakikita mga buhay na ibang tao. Ayaw na lang pagtuunan ng pansin ng mga buhay nila, diba? Ganyan yan sila. Kaya mas mainam na i-hide mo na lang sa kanila o i-customize mo yung mga post mo. I-hide mo sa kanila o kaya i-unfriend mo sila. Huwag mo sila i-add lahat. Giterang pala ka. Charing! Charinggola. Siya, Padilla. Maraming salamat, Dayan. At pinahintulutan mo akong makialam. At damayan ka sa iyong pinagdaraanan sa buhay. Sa ating mga kapitbahay, baka may talakhanas kuda kayo sa biyanan. Sa biyanan ni Dayan. Hindi kay Dayan, dun sa biyanan. Saka sa kamag-anak. Kamag-anak na chuchu. Charinggola. Mag-comment na kayo, makialam kayo sa ating comment section for the Talakhanas Kuda, mga kapitbahay. At sa ilan naman natin mga kapitbahay, kung meron din kayong problema at pinagdaraanan sa buhay na gusto ninyong pakialaman ng inyong kumare, abay willing naman ako. Makialam dyan. Mag-send lang kayo ng inyong mga stories sa ating FB page, 91.5 Win Radio Manila Facebook page, or DJ Maki Rena Facebook page. Mag-follow lang kayo at mag-message sa inyong mga storya. Dito pa rin sa Maki Alam.